Good morning. Kumusta na po mga kapatid? Ito, tapos ng sumamba. Kaninang alas 6 ng umaga. Hmm. Sa lahat po ng mga kapatid, good morning po. Sa lahat ng mga nanonood, good morning. Magandang araw. Samba tayo. Yung totoong pagsamba. Kasi maraming mga sumasamba ngayon na sa gustong paraan lang. Yan ang leksyon kanina. Ang tunay na pagsamba na tinatanggap ng Panginoong Diyos. Nagbigay pa nga ng mga halimbawa. Pero hindi yan pong topic natin. Pahapyaw lang yun. Kasi ang Iglesia ni Cristo ay nagsasagawa ng totoong pagsamba ayon sa kalooban ng Ama, ayon sa utos ng Ama. So, tuloy na natin yung ating video. Marami talaga ang mga gustong ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Nanggagalaiti sila, nanggigigil. Kalampagin natin yung mga Senado. Lagi nilang sinasabi. Yan si Franz Castro. Sabi niya kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ay naku, ayun o. Magpunsin na kayo as impeachment trial for. No? Wala sa panahon, wala yung time constraint na kung huwag namang sabihin na sisigit pa kami, no? Na ngayon na namin ipinasa. So kung kaya ng kasabihan, kung gusto, ay pwedeng gawin, di ba? Kung ayaw, maraming dahilan. Talaga namang nanggagalaiti. Gustong gusto nila matanggal na talaga ang ating Vice President. Sila yung malalakas na mga magtulak para ma-impeach na talaga. Hindi lang siya, mayroon pang isa yung abogadong vlogger ba yun? Yung thumbnail pa niya, kalampagin natin ang mga senador, kalampagin. Paghalata tuloy na mayroon silang mga gusto. Abogado pa naman yun, pero walang nangyari dun sa kanya nung magkaharap na sila ni Congressman Marcoleta. Napakatalino ni Congressman Marcoleta. Ay, naalala ko tuloy yung mga nag-comment na si Congressman Marcoleta daw ang napahiya. Yung congressman ay yung tawag dito, yung abogadong vlogger na yun ang napahiya. Hindi makasagot, hindi niya alam kung saan niya hagilapin yung mga sagot niya. Kasi nga, tinira niya ng Congressman Marcoleta sa kanyang vlog. Pinakita ng Congressman Marcoleta yung mga ginawa niyang vlog. Kung ano-anong sinasabi ng taong yan. Wala. Tapos sasabihin yung nag-comment, uy, sino yun ang napahiya? Ay, ginawa ko. Halata namang hindi na makapagsalita yung attorney, abogado na vlogger. Kung saan siya naghahagilap ng mga isasagot doon kay Congressman Marcoleta. Tapos sinabi niya, hindi daw miyembro sa TRICOM ang Congressman Marcoleta. Bakit sinabi ko ba? Sinabi ko ba na miyembro siya ng TRICOM? Ha? Meron ba akong sinabing gano'n? Hindi naman wala akong sinabing gano'n. Nakikinig ka pero hindi mo nauunawaan. Pinayagan lang siyang magsalita doon. Ayan o. Meron po tayo isang press senator. Pero before that, the chair would like to recognize Congressman Marcoleta. Di ba? Pinayagan siyang magsalita, pinayagan siyang magtanong. Hindi ko sinabing mayroon siyang kaugnayan sa TRICOM. Makinig ba? Makinig. Pakinggan mabuti. Comment lang comment. Pero ito ngayon tatalakayin natin. Kasi nga, wala na-impeach na yung ating Vice President. Na-impeach na talaga. Wala na sa kamara. Kasi 215 yung pumirma yun. Sino kaya yun? Yung mga pumirma na yun. Natitiyak ko yun. Yung mga pumirma na yun. Hindi natin alam. Hindi mo alam. Ewan ko kung alam mo. Ako hindi ko alam. Pero yung mga yun na pumirma, nangangamba na sila. Magkakaroon pa kaya kami ng mga boto sa araw ng halalan?
Eh, lagi silang, marami akong nakikitang post sa YouTube na piliin natin yung mga pinaglalaban ang kapakanan ng bayan. Jesus, bot, matawaran mo. Tinanggihan nga ninyo yung National Rally for Peace. Eh. Lagi ninyong sinasabi, talo, talo. So, ang daming nagsasabing talo. Minority lang sila. Hindi sila majority. Bro ko. Sabihin na, wala yan bilang nila. Mas marami yung bilang ng hindi iglesia. Totoo, marami nga. Yung nasa loob lang ng mga bahay, nasa loob ng mga sasakyan, na kahit hindi naman dumadalo sa inyong mga pagsamba, yung ginagawa ninyong simba dyan sa Katoliko, na basta hindi ka bilang sa iglesia ni Kristo, tatanungin mo yan. Kahit walang religion, sabihin niya, Katoliko ako. Kahit minsan lang siyang pumasok sa simbahan, sa buong buhay niya, Katoliko daw. Pero, yun ba yung majority? Yung ilang beses nagsagawa ng rally, ilan ang dumalo? Tapos yung pangatlong rally, nakakatawa. Hindi ko na sasabihin kung anong mga pangyayari kasi napanood naman ninyo, nagkaroon ng bayaran, nagkaroon ng babayaran daw sila ng tag 1,000 kalaunan. Naku po, Diyos ko. Wala pa yatang 500 na dumalo doon. Ewan ko lang. Ayun lang mga kapatid natin na nasa grandstand, Luneta, doon sa grandstand mismo, ilang milyon kaya yun? Yung estimated lang nila, 1.8 estimated yon, hindi sigurado. Pero napakaluwang no. Okay. Idagdag pa yung mga nasa probinsya. Ilang binyo? 13. Luzon, Visayas, Mindanao, 13 na binyo. Yung isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo noong January 13. Hindi kasi ninyo nakikita yung premise ng ginawang rally. Kaya sinasabi ninyo, failure, talo. Ano ba ang premise kung susundan ninyo? Di ba nag-aaral kayo na matataas? May mga abogado nga vlogger. May congressman nga dyan na hindi ko alam kung paano naging congressman. Sabi nga ni yun yung Franz Castro na sinabi rin niya minority lang daw ang Iglesia ni Cristo, at si Dilima sinabi rin niya yan, minority lang sila. Sige, sino ba yun? Balikan nga natin, sino ba yun si Castro? Personally hindi ko kilala yun, baka kilala ninyo siya. Hindi natin alam bakit nakarating sa kongreso yung binoto ng tao. Sino ba yun? Ay, tanong natin kay Banatbay. Sino ba yun? Castro. Siguradong mayroon kayong nako. Sa bagay. Wala tayong magagawa dahil kayo ay isang child abuser. You are a convicted by the court as a child abuser. Hindi ko nga alam bakit kayo nasa kamara eh. Hindi ko maintindihan kung bakit kayo nilagay dyan eh. Hindi kayo nilagay, binoto. Ayun, yung pagkakasabi ni Banatbay, kung sino yun. Castro na yun. Tapos sila pang ngayon itong apurado. Hoy mga taga-senador, gawin nyo na yung ganito, kasi nagmamadali na sila eh. Kasi alam nila yung tawag nito, mag-uumpisa yung hearing, sabi ni Senador Chis Escudero sa June 2. Tagal pa nun. Tagal eh. February pa lang ngayon. February, March, April, May, June. 5 buwan. Matalino talaga yung pamamahala. Naisip nila na
Hindi ko alam kung paano nila naisip na nataon na araw ng election yung ginawang National Rally for Peace. Nakita nila na magkakaroon ng hindi maganda na pangyayari sa political issue dito sa ating bansa. Kaya pinahayag nila noon, November pa lang nagsalita na mayroon ng mga sinasabi na magsasagawa ng rally ang Iglesia ni Cristo December. Pero nung December, hindi ganong nag-focus doon kasi ang pinag-focusan noon yung Thanksgiving, year-end Thanksgiving. Pero noong November pa lang, last week ng November, nababanggit na sa mga pagsamba na may isasagawang National Rally for Peace. For peace, hindi para kanino. At yun nga, natupad, nangyari. Nangyari nga. May mga nagtatanong ngayon, kahit sa aking personal mismo, may nagsabi, mayroon pa ba kayong isasagawang rally para suportahan yung Vice President kasi na-impeach? Uy! Ano yun? Ito sarili kong opinion, puro ko, theory ko. Sa akin lang ito. Walang kinalaman ng Iglesia ni Cristo. Yung ginawang rally noong January 13, sabi nila, failure. Sundan natin yung premise. Sundan mo yung premise ng isinagawang rally namin noon. Ano ba yung layunin namin noon? Para sa kapayapaan. Hindi para sa kanino mang tao. Mayroon ba kaming binanggit doon na, hoy, ganito, wag ninyong i-impeach si ganito, pabor kami sa ganito. Panuorin mo yung buong video sa Net25. Nandun, naka-download doon. Pero wala kayong makikita doon na nagbanggit kami ng mga pangalan ng mga sino-sino mga politiko. Hindi kami nagbanggit ng mga pangalan ng politiko kay Maria Makiling, kay Juan de la Cruz o sino mang tao. Wala kaming binabanggit. Ang binanggit namin para sa kapayapaan, para sa ekonomiya ng ating bansa, para matulungan yung ibang mga mahihirap na kababayan natin. Yung ginawang rally noong January 13, naging guide, naging measurement, naging engagement para yun ang gawing halimbawa ng mga gusto pang mag-rally na hindi na Iglesia ni Cristo. Ano ang masama doon? Wala kaming sinuportahan ng mga politiko. Ang sinuportahan doon yung opinion ng presidente na huwag i-impeach ang Vice President kasi wala naman kahit isang Pilipino na aangat ang buhay kung ma-impeach siya. Anong ginawa ng mga 215 na pumirma? Pagkakaalam ko, isa dyan yung anak ng presidente natin ngayon, pero hindi niya pinakialaman kasi may sariling isip yun. Sasabihin ninyo, wala, talo kayo. Bakit kontrolado ba ng Iglesia ni Cristo yung isipan ng mga congressman na yun? Yung mga pumirma? Uy, naku naman. Tinatanong nila, failure. Magsasagawa ba ulit kayo ng, balikan natin, magsasagawa daw ba ulit ng rally para suportahan? Pinuulit ko, wala kaming sinusuportahan. At ito, personal kong opinion, wala nang rally para suportahan yung sino man na mga politiko. Personal kong opinion yun. Ngayon, kung sa unahan pa ng mga pangyayari, sa mga susunod pang mga araw, hindi natin alam kung ano ang magiging pasya nila. Pero sa Senado na yung tawag nito, impeachment case. Sila na ang bahala doon. Maraming ang
ko po ha, yung mga nagtatanong na magkakaroon pa ba ng rally sa ng Iglesia ni Cristo patungkol sa pagsuporta sa Vice President sa kanyang pagkaka-impeach. Malabo pong mangyari yun. Malabo. Kasi doon sa rally, yung rally noong January 13, yun ang nagbabatayan ko. Wala kaming ipinahayag doon na kahit nung may mga nag-speech na kapag na-impeach yung Vice President, magra-rally ulit kami. Walang ganun. Wala. Hindi po namin sinabi yung ganun. Wala. Kahit yung speech ng ka Arnel Tumanan, si Congressman Marcoleta, hindi rin niya sinabi na magsasagawa ng rally ulit kung ma-impeach si Vice President. Kahit yung ibang mga ministro, kahit yung mga kapatid doon na dumalo, walang sinabi. Hindi na mauulit yun. Basta't na isagawa na namin ng maayos, mapayapa, na ipahayag namin yung damdamin namin na unahin yung mga dapat unahin, magkaroon ng pagkakaisa. Makikita naman ninyo sa aming mga daladalang mga banner, tarpaulin. Walang nakalagay doon ng mga pangalan na sinusuportahan at susuportahan pa sa susunod na mga araw. Walang mga pangalan doon. Ang mga nababasa naman ninyo yung mga bit naming mga signboard ba yun tawag doon, yung karatula, hindi katulad ng mga pro impeach. May mga pangalan, gusto nila mag-resign, ma-impeach, tapos yung Vice President, tapos bandang huli mayroon pang pumasok, pati yung presidente gusto rin paalisin. Si President Marcos gusto din nilang paalisin. Ano ba talaga ang stand ninyo? Nakakalito. Parang matuto pa yata yung dala-dala nilang signboard doon, resign all. Resign all. Wala ng presidente, walang vice president, walang senador, walang congressman. Resign all daw eh. Ang gulo. Ang gulo. Yun lang. Kaayusan. Nagkaroon ba ng kaguluhan doon? Wala. May mga pulis doon pero walang kaguluhan nangyari. Yung kalinisan. Yung bilang. Makikita talaga yung bilang. Ang dami. Talaga namang hindi mahulugan ng karayom. May mga dumalo doon na mga hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo. May mga pare pa nga eh. Ilang mga pare. Mayroon din yung ibang mga politiko pero hindi na sila nagsalita. Nandun lang sila sa baba, sa likod ng stage. Hindi sila pinaakyat sa stage. Wala. Para mga kampanya, hindi. Wala yung nangyaring ganun. Tapos ito nga, mayroong buwabatikos ngayon na naging yung taga-payo yata yun, taga-payo ng ating presidente. Matagal na naging senador. Nung tumatakbo siya bilang senador, sinasabi niya, ano yung sinasabi niya? Gusto ko, happy ka. Ayun, kilala niyo yun? Hindi na natin banggitin. Taga Cagayan yata yun. Kasi may bayan doon sa Cagayan na sunod sa kanyang pangalan. Matanda na yun. Ano ba yung mga sinasabi niya patungkol doon sa isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo? Hindi raw magandang halimbawa. Hindi magandang halimbawa. Anong gusto mong maging halimbawa na rally? Yung magsisigaw doon, sasabihin, resign. Resign all. Yun ba ang gusto mong maging halimbawa? Yun yung tinutukoy ko, yung taong yun na nagsasabi na binanggit na rin nila yung
maraming nagbabanggit sa kanyang pangalan. Si Apo Lakay Enrile, Ilocano yatin, parang taga Cagayan. Ako taga Isabela naman. Nimbagnal daw mo, Apong. Apong Lakay, nimbagnal daw mo. Wala daw magandang idinulot na yung isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo. Kasi nandiyan ka lang sa iyong mansion. Naghihintay lang ng pagkain na ibibigay sa iyo ng iyong mga katulong. Pag pinabili mo sila, bibigyan mo ng pera, bibili sila. Kahit mahal, bibili nila. Kasi sinabi mo, bumili ka ng saluyot ha. Bumili ka ng tuyo ha, bumili ka ng itlog ha. Pero ikaw nandyan lang, nakaupo lang. Naghihintay kung kailan darating yon, yung ipinabili mo, tapos kakainin mo na. Kahit mahal yon, bibilhin nila kasi iniutos mo. Pero yung mga nasa labas ng iyong tahanan, ng iyong palasyo, ng iyong mansion, lumabas ka muna. Magtanong ka, magkano ng mga gulay ngayon? Punta ka ng palengke. Magkano ang isda ngayon? Magkano ang mga tawag nito, yung mga ricado, sibuyas, kamatis, kung ano-ano pang mga ricado. Magkano ang mga karne, magkano ang bigas, magkano ang gasolina, magkano ang bill ng kuryente. Lahat yun binanggit ni Congressman Marcoleta. Sabi niya hindi raw magandang halimbawa yung ginawang rally ng Iglesia ni Cristo. Ako naman, ang pinagsasabi lang namin doon noon ay yung kalagayan ng bansa, kalagayan ng mamamayan, yung mga mahal na mga bilihin. Hindi ba magandang halimbawa yun? Pinadama namin sa mga nanunungkulan, sa mga nasa pamahalaan na iniluklok ng taong bayan na ganito na ang kalagayan ng ating bansa. Ano ba ang sabi ng Ka Arnel Tumanang nung nagsalita na siya? Itong ginagawa po natin, mga mahal naming kababayan, sa pamumuna ng Iglesia ni Cristo, ay pagtulong natin sa pamahalaan. Tumutulong tayo sa kanila na kanilang makita, na kanilang madama ang tunay na damdamin ng taong bayan na nagluklok sa kanila. Pagtulong sa mga nanunungkulan para maramdaman nila, makita nila kung ano yung sitwasyon sa ating bansa. Tapos sasabihin mo na walang magandang ibinunga, failure, may nagsabing failure, panalo kami. Nako, basta itong darating na araw ng halalan, sigurado yan, markado na ng mga botante kung sino-sino yung mga dapat nilang ihalal. Hindi porket tawag nito, naging sikat, naging artista, maraming tagahanga, pumasok sa politiko, magiging politician na siya. Dapat yung may pinag-aralan sa batas, marunong tumingin kung saan pupunta yung budget. Lahat na nito matatalakay na eh. Ayan si Congressman Marcoleta, siya ang nakikipagdebate doon, talaga namang kulang na lang makipagsuntukan. Dahil yung katwiran ang sinasabi niya, kung ano yung nasusulat sa Biblia na aral ng ating Panginoong Diyos na sinusunod ng Iglesia ni Cristo, kung anong nakasulat sa Biblia, iyon talaga ang sinusunod namin. Yung paraan ng pamumuhay, paraan ng pakikitungo sa kapwa, kung paano ang pagdadala ng buhay, paano pagdadala ng paghahanap buhay. Pawang nakasulat yan sa Biblia. Kasi nga, ang sabi ng Panginoong Kristo, ang salita mo'y katotohanan.
pagkabanilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Puro katotohanan yung sinasabi. Walang haka-haka. Si Congressman Marcoleta lang yung talagang nakikipagdebate dyan sa mga kasamahan niya. Mayroon siyang sinabi, na nagkaroon daw na yata ng, hindi niya sigurado kung nagkaroon ba ng bayaran sa mga pumirma. Hindi niya sure, pero mayroon siyang nabanggit. Ito, panoorin. Ay, nasabi ko, naulinigan ko lang na yung mga nasasagap kong balita. Mula dun sa mga nakatikit doon. Oo, na pagka ikaw ay pumirma, bibigyan ka ng karagdagang 100 million worth of projects. Worth of projects? Oo, at bukod pa dyan, meron ka pang X amount of... Pero ang masakit dyan, hindi masaklap, parang baliwala na daw siya sa kongreso tanggap naman daw niya yon kasi nga yung katotohanan ng pinaglalaban niya. Sabi niya, parang baliwala na ako sa kanila. Hindi naman natin dinaramdam yan. Ito. Matagal na akong wala. Sinabi ko naman sa iyo, tinanggal na ako sa lahat ng ganun. Itinuring nila ako na hindi na ako kasama. Na hindi na ako member ng House of Representatives. Pero hindi natin ikinalulungkot yun. Nasasabi ko lang. Maliwanag. Pero ang gusto lang niya, yung magkaroon ng magandang takbo ng pamahalaan, maging legal sa lahat, hindi yung pangsariling kapakanan ang gustong gawin. Itong mga nagsasabi na kalampagin daw yun. Ito naman mga manok na ito, gusto yatang makaatay. Ingay. Gusto yatang, kasi gusto ninyo maihaw ba? Kung saan nakakarating itong vlog na ito Ayun, si Congressman Marcoleta nga. Talagang siya lang makikita mo sa social media, sa TV, talagang pinapaliwanag niya kung anong dapat gawin, kung ano yung batas. Kahit nga yung mga vlogger na ipapakalat ng peking balita, na pagilalang abogado, talagang hindi niya pinalagpas. Pero sabi niya, kaya kitang itimanda, pero hindi na niya pinutulan. Yung mga nagpapakalat ng balita na peke, nako, delikado na. Ipatatawag din sa Congress, TRICOM. Kaya dapat meron mga naka-upload na mga video, supporting video. Katulad ni Epifanio Labrador na lahat ng mga sinasabi niya, pagbibintang patungkol sa Iglesia ni Cristo, naka-download lahat yun. Ay, nako. Pero ngayon parang nanahimik na siya Ito, balikan natin si Apong Enrile. Sinasabi niya na hindi magandang halimbawa. Diyos ko naman. Hindi raw magandang halimbawa yung ginawang rally ng Iglesia ni Cristo. Ang hindi magandang halimbawa ay yung ginawa mo noong 1986. Kudita. Yun ang hindi magandang halimbawa. Pero yung ginawa ng Iglesia ni Cristo, itindigan namin, napakaganda. Maganda yung premise. Yung sabi ninyong failure, anong failure? Gumpay, yung pagkakaisa na ipahayag namin yung gusto namin na magkaroon ng kapayapaan, maayos yung mga problema sa ating bansa, mabigyan ng magandang trabaho yung mga kababayan natin na sobrang nasa kahirapan. Tingnan niyo yung mga nasa laylayan. Huwag ninyong tingnan niyo mga tumatanggap lang ng sweldo dyan, walang ginagawa. Ako, bibili ako ng ulam, pupunta ng palengke, maglalakad, magtatanong, magkano ang kamatis, ganito, bitchin, asin, mantika, kape, sabon. Ay, Diyos ko, perting mahala. Kaya yung mga botante ngayon, sigurado yan, alam na nila kung sinong ihahalal.
yung may talino. Itong bansa natin, punong-puno ng batas. Punong-puno ng batas, punong-puno ng tuntunin. Kaya dapat ang ilagay dyan yung marunong sa batas. Marunong tumingin kung para saan yung mga budget na yun, kung para saan gagamitin yung mga ganyan na pondo. Hindi yung ihalal mo para may sa pansariling kagustuhan. Kaya kinakalampag nila ang Senado ngayon dahil alam nila nasa June 2 mag-resume yung kuwan ng mga senador kasi 19th Congress wala, tapos na. Panibagong mga tao na ang pupwesto roon. Hindi naman kaagad-agad na senador ka ay pwede ka nang maging justice senador para sa impeachment. Panoorin nyo natin yung panood ako ito. Na yun ang kinatatakutan nila dapat ngayon na daw aksyonan. Nagmamadali sila, talaga namang halatang may galit sila sa Vice President. Bahala na sila. Pero yung mga nasa Senado, sinusunod lang nila yung mga nasa batas. Gagawin nila, sabi nila pag nandyan na yun, pag-aaralan namin, gagawin namin yung tungkulin namin kasi nasa batas yun. Pero hindi pa sa ngayon. Hindi pa sa ngayon. Ito namang mga nagsulong ng impeachment. Uy, kalampagin natin yung Senado. Sige na. Now na. Come on. Ay, naku dito. Malinaw po yung aking kasagutan sa sarili kong opinion. Wala nang rally ang Iglesia ni Cristo para sa akin lang yun. Maghihintay lang ng pasya ng pamamahala kung ano ang mga susunod na hakbang. Kasi nasa Senado na yung tawag nito, impeachment case. Hintayin na lang natin yung June 2, 2025. Yun. Shout out sa lahat ng mga nanonood. Mga kapatid at mga hindi kapatid. Maraming salamat po.